Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Dr. Lorena Ferrer Hernandez, Professor 6 and dito sa CBS-UA Faculty and Soil Learning Facilities in charge. Diyan po ito sa CBS-UA Pili. Magandang umaga po, Ma'am Lorena. Welcome po sa aming program. Bati muna kayo, Ma'am, sa atin pong mga viewers and listeners. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Sa Bombo Radio, Naga, and then Bombo Care, tama po ba? Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Ayun, thank you very much, Ma'am. At napaunlakan nyo kami dito sa mahalagang panayam na ito. Ma'am, unahin ko nang itanong, total pag-uusapan natin yung about sa soil, pagiging healthy ng soil. Ano ba, Ma'am, yung meaning ng malusog na lupa? At bakit ito mahalaga para po sa ating mga magsasaka, Ma'am Lorena? Okay, so mas interesting na pag-usapan ang soil health kung mas naiintindihan natin yung sinasabi nating human health, yung sarili po nating kalusugan. Kung alam natin kung ano ang importansya niyang malusog na pangangatawan, magandang disposisyon sa buhay, so mas madali po nating maintindihan ang tungkol sa soil health. Okay, so ano ba yung soil health? Soil health ay pinag-uusapan kung ano yung kakayahan, kapasidad ng ating lupa na makapagsuporta ng lahat ng buhay. So hindi lang po natin pinag-uusapan yung ano ba ang nakakonekta sa lupa? Halaman? Okay, yun lang ang tinitingnan natin. So pag ang tiningnan natin ay halaman lang, ibig sabihin we're talking of soil fertility lamang po, na anong nutrients ang kinakain ng ating mga halaman para siya tumubo ng maayos. Pero pagdating po sa soil health, mas expanded po ang ating pag-unawa tungkol sa lupa. At yun ay, tinitingnan po natin din yung physical na karakteristik ng ating lupa at saka yung biological karakteristik ng lupa maliban sa sinasabi nating nutrient capacity or yung chemical properties. So tulad po ng pangangatawan ng tao, hindi lang importante yung height, yung weight, tinitingnan natin yung blood pressure. Sasabihin na natin, healthy tayo kasi okay ang aking height, ang aking weight. Pero we go deeper into our laboratory examination. Baga po, pag gusto nating malaman kung gaano tayo kalusog, nagsasubmit tayo sa sarili natin ng mga lab test. Meron pa dyan sa dugo, may sa ihi. Yung lahat ng kaloob-looban ng ating katawan, tinitingnan natin. So sa soil health po, ganon din ang intensyon ng pag-aaral ng soil health ngayon. Kaya madalas nating naririnig soil health ang pinag-uusapan, mandate lang ng Bureau of Soil and Water Management. Kasi panahon na po na talagang intindihin natin ano ang physical na karakteristik ng ating lupa. Okay ba ito para magsuporta sa pagtubo ng halaman at pag-absorb ng nutrients? Tingnan din po natin yung anong mga biological properties like, anong organismo ang nakikita natin sa lupa. Sabi nga dyan, meron ka pa bang nakikitang buhay dun sa lupa, maliban dun sa ugat ng halaman? Meron bang earthworms? Meron bang ibang mga insekto? Or hindi mo naman nakikita, may mga organisms pa kaya na functional? Pag nakita na po natin at pinag-aralan na po natin yung tatlong karakteristik na yan ng lupa, yung soil health, masasakop na. Alright, very well said, Ma'am Lorena. Pero dito, Ma'am, para lang aware yung ating audience, ano ba, Ma'am, yung mga karaniwang sinyales o mga tawag nito, mga indication na hindi po healthy yung lupa sa isang sakahan, Ma'am Lorena? Yan. Tulad din sa tao, paano mo nasasabing hindi ka healthy? Tulad ngayon, parang hindi ako healthy, may ubo po ako, kaya pag paumanhin po ninyo, paminsan meron parang ubo, dadakop po. Siguro sa sobrang stress na rin, sa sobrang trabaho. Sa lupa po, ganyan din. Pag sobrang ginamit natin at abusadong paggagamit ang lupa, meron na yung mga sinyales na sasabihin natin hindi na siya healthy. Tulad ng, unang-una,
bakit ang ani ko, sasabihin ng farmer, mas mababa na kesa noon? So, indikasyon po yan. Hindi dahil yan sa kapabayaan ng magsasaka na natulog lang siya ngayon. Noon, mas masipag ang magsasaka. Yun din po ay pwedeng ikinokonekta natin sa quality ng ating lupa. Pwede ring sasabihin natin, antigas na ng aking lupa. So, parang compact na yung lupa natin. So, isa rin po yan sa indikasyon na ang lupa natin ay medyo hindi na maganda ang istruktura. Kaya ano ba ang koneksyon ng mga soil structure na sinasabi natin? Nakasalala yan sa kung ano ang meron doon sa composition ng ating lupa sa ngayon at nakabase yan sa quality ng ating paggamit ng ating lupa. So yung tubig, bakit parang barado na yung lupa, hindi na nag-a-absorb, di ba? Ang expectation natin, pag umulan, nagpadilig ka, dadaloy na agad yan sa ilalim. Pero bakit ngayon parang nag-i-stay siya dun sa ibabaw? So, pwedeng sasabihin natin, masyado kasing maraming ulan. Isa yun sa factor. Pero yung ulan na yun, kung maganda ang klase ng lupa po natin, kaya niya yung i-absorb pababa. Hindi po natin i-expect na yung tubig magdadaloy pa sideways ha. Erosion ang tawag doon. Pero kung ang tubig pababa, magandang indikasyon po yan na maraming butas pa ang ating lupa. So yung porosity niyan, hindi compact yung lupa. So ganun po ang ating mga indikasyon. Hindi siya madaling ma-erode. Pag ulan, sumama na agad siya. Paano mo nakikita? Ay lumabo yung tubig, yung daloy ng tubig. Pag yan po ay malabo na, ibig sabihin may mga kasama na yung mga particles ng lupa natin. Erosion na rin pong matatawag natin yan. Sa runoff, nag-uumpisa. So yun po, acidity, isa rin sa indikasyon. Bakit acidic umaalat na ang ating lupa? Pwedeng dahil naabuso natin yung paggamit ng mga chemical na fertilizers. Ayaw man nating bigyan ng hindi magandang resulta ang mga chemical fertilizers, wala tayong magagawa. Yun po yung epekto niya sa lupa. Lalo na kung medyo naabusot, sobra yung pagkagamit, ayun, nagkakaroon ng, pwede natin sabihing overdose. O ayun, ang epekto po niyan dun sa ating acidity or alkalinity ng lupa, in other words, pag sa amin pong termino, pH po. Nagiging acidic ang lupa dahil sa sobrang paggamit ng mga chemical na fertilizers. O yun po ang mga ibang indikasyon ng ating medyo pagkasira na ng ating soil health. Okay, yun. Very well said ulit, ma'am. Pero dito, ma'am, ano naman yung parang importance ng soil testing? Bago tayo maglagay ng anumang uri ng soil amendments, ma'am, o yung mga pataba. Mabuti po nabanggit mo yan. Nabanggit mo yan, Bombo Care. Kasi yung soil testing, isa yan sa ating technology sa soil science na lagi nating inuulit-ulit. Na sana alamin natin yung kalidad ng ating lupa. Pag sinabi kasing soil test, inaalam mo kung anong klaseng lupa meron ka. So pwedeng mag-test ka ng, basically po, ang inaalam natin dyan yung pH, yung nitrogen, yung phosphorus, yung potassium content, at pwede rin yung sabihin natin texture. Tinitingnan din natin structure. Yun po ang pag-aalam ng soil testing. So tulad ng tao, paano mo malalaman na ikaw ay healthy? Sa tingin lang ba, oops, healthy siya. Pero mamaya masasabi natin, uy, bakit nagadan? Ay, wala man pong masamang intention sa ganong analogy. Pero ganun po, hindi man nagadan na todo yung lupa. Pero dahil sa hindi natin tiningnan kung ano yung kalidad niya, napapabayaan. Baka meron na pala siyang hinihingi na management practice, hindi natin naibigay, nagtuloy-tuloy ang kanyang kaluyahan sa pagserbisyo sa ating mga halaman. So, yun po ang soil testing. Opo, yun. Maraming klase po ng pag-soil test. Pero ang pinakauna dyan ay yung isasubmit natin ang ating lupa
sa analysis, chemical analysis po. Pwede po yung mangyari sa laboratorio o pwede naman tayo diyang meron sinasabing mga soil test kit. Yun po ngayon yung mga bagong technology. Pwedeng dinadala na natin yung lupa tapos may kit lang po tayo to analyze the soil. Ngayong mga panahon meron tayong, naririnig na po ba ninyo yon, yung Mobile Soil Laboratory. So, ang Department of Agriculture through the Bureau of Soil and Water Management, pumupunta po yan sa mga bayan-bayan, sa mga lugar na parang ang kaisipan is yung mga farmer wala nang oras na magbitbit ng lupa papunta sa laboratorio. So, ngayon, ang truck na po na yan, na mobile soil laboratory, ang lumalapit sa ating mga kaumahan, sa ating mga farmers, nang sa ganun, ma-encourage po silang magpa-analyze ng lupa. Opo, iyon. Good point ulit, attorney. Ma'am Lorena, ano po? Ano ang pagkakaiba naman, Ma'am Lorena? Kasi meron akong na-encounter naman, Ma'am, itong organic soil amendment. Ano yung pagkakaiba po nito, Ma'am? Sa mga inorganic, like mga chemical na pataba, so, Ma'am Lorena? Nung panahon po na ako nag-aaral pa, matagal na yun, mga 42 years ago na yun, fertilizer lang ang tawag natin. Okay? Pero mas nakatutok dun sa chemical na fertilizer. Ano po ba yung mga chemical? O yung mga nakasako po dyan na mga fertilizer abono na nabibili natin sa palengke. Hindi po yan nagagawa ng ordinaryong tao. Kailangan may pera ka o kaya may ayuda ka sa Bureau of Soil para magkaroon ka ng chemical na fertilizer. Bakit hindi kayang gawin ito ng isang ordinaryong farmer? O maski kami, hindi po pwedeng gumawa ng mga chemical na fertilizer. Yun po ay dahil nanggaling siya sa isang komplikadong proseso, gumamit ng mga raw materials na medyo komplikado rin, tulad ng urea, galing yan sa hangin, kinuha yung nitrogen. Paano po natin kakatch ang nitrogen? So, kailangan meron siyang proseso, may instrumento para magamit yung mga chemical na fertilizer. Nothing against chemical fertilizer. Kung talagang tama ang pagkagamit, mataas po ang kanyang nutrient content. Imagine ninyo, ano ang mga example? Urea, 4600. Ibig sabihin, 46% nitrogen. 14, ay mataas din po ang 14% nitrogen, 14% potassium at phosphorus. Pero ang pinagkaiba niyan, paglagay natin sa lupa, tunaw agad yan. Tama? So mabilis ang epekto sa halaman, maa-absorb talaga siya ng halaman, pero kung inilagay mo yan sa lupa na umuulan, mawawash out po si chemical na fertilizer. Yun ang mga danger ng ating chemical na fertilizer. May maganda at saka medyo may hindi magandang nagiging resulta pag gamit niya. At pag ginamit natin yan, sobra-sobra, which means, yun at yun ang ginagamit natin pag habang nagtatanim all throughout the year at sa maraming panahon, nagkakaroon po siya ng tinatawag nating residual effect. At isa na nga ang epekto niyan, acidity. Medyo nag-a-accumulate yung mga elements na medyo nagbi-build up para ang ating pH para ang pH ng lupa ay bumaba. Ikumpara naman natin siya sa soil amendment, organic soil amendment. Okay? In-emphasize ko sa iyo, di po ba, soil amendment? Kasi dalawa yan. Hindi na fertilizer po ang gamit, kundi soil amendment na ang ginagamit nating terminology dahil, yun nga, may organic at saka may inorganic or chemical na soil amendment. Yung organic, as the name suggests, galing po yan sa mga halaman at sa mga hayop. Ano po ba ang mga byproducts or raw materials galing sa halaman? Yung pinag-anihan ng palay, we call it rice straw, yung mga uhot, yung pinagtanggalan ng mais, yung, anong tawag po ninyo yan? Corn cob, tibunghalan, sabi diyan sa Vinsons, yung mga dahon, yung mga katawan, mga crop residues, isa po yan.
na pinanggagalingan ng ating organic materials. At kung ikaw ay may farm, anong ibig sabihin nun? Sagana. Sagana sa raw materials. Okay? Tapos, dinagdagan pa ng animal residues. Yung mga manure, yung mga, anong tawag po doon? Udo kang mga manure ng mga animals natin. Pero yung animals po natin, mas maganda kung farm animals ha. Wag sa aso, wag sa pusa, wag sa daga. Bawal po yun. Okay? Kasi may rabies na tinatawag natin na hindi maganda ang epekto sa ating lupa. Pero kung galing po sa cow, sa carabao, sa goat, sa baboy, rabbit, okay po yung mga yan na ginagamit natin bilang pandagdag doon sa plant residue at saka animal residue. Pag ano po bang nangyayari dyan? Mabubulok. Mabubulok yan at pag yan ay nabulok, magiging organic materials yan at pag yan ay tuloy-tuloy na nabulok, magiging organic residues materials yan, organic matter, na makakadagdag ng kalidad ng ating lupa. Yan po ang mga organic amendments natin. Pero masyado kayang mainipin ng mga tao, sasabihin, ay, ang tagal niyang mabulok. So, anong gagawin ni farmer? Bombo care, susunugin. Tama po, imbes na pabayaan natin yan na mabulok, sinusunog kasi sasabihin, ay, nakaharang sa aking uma. Ay, sayang po. Pag naging abo na yan, medyo nag-lessen yung kapabilidad niyang ma-improve ang lupa. Pero yung abo, pwede pa rin nating pakinabangan. Pero sayang, imbes na mas marami yung makakain, mapapakinabang sa lupa, abo na lang ang ating meron na ilalagay sa lupa. Yung ganun po, ang pagkakaiba niyan. Sa ngayon, kung ako may nabanggit na chemical fertilizers, urea, 12-12-12, ordinary superphosphate, muriate of potash, sa organic soil amendments naman po, familiar na ba kayo sa tinatawag na vermicompost? Ayan, example po yan ng organic soil amendments natin kasi yan ang mga technology na ipinopromote po ng ating agriculture sector. Vermicomposting, ibig sabihin, pinapakain natin sa mga worms ang ating mga nabulok na residues para mas lalong gumanda ang kalidad niya. Pero kung ordinary composting lang ang pinag-uusapan natin, yan naman ay produkto ng composting lang. Rapid composting technology. So sa Department of Agriculture, meron pong pinamimigay na Trichoderma harshanum, CFA, Compost Fungus Activator, para yung problema ng farmer na naiinip siya para mabulok. Kasi pag pinabayaan lang po kasi natin sa normal na pagbulok, mga 6 months talaga yan. 8 months, 12 months, depende sa klase ng ating crop residue. Pero pag meron tayong organismo na tutulong para ma-decompose faster ang ating plant and animal residues sa pamagitan ng Trichoderma harshanum, rapid composting and technology, may compost po tayo na mapoproduce. Marami pa pong mga pangalan na lalabas dyan. May Bokashi compost, meron tayong Jadam composting, composter facility na binibigay ng DA. So yun po. Basta ang essence galing sa plant and animal material. Sa inyo ma'am, sa CBSUA, ano ma'am yung mga services and siguro mga facility na inaalok po natin ng CBSUA Soil Learning Facilities para po sa mga magsasaka and even sa mga mag-aaral, Ma'am Lorena? Okay, so napakagandang tanong po yan kasi isa na naman itong paraan para pamahagi namin at maipalita yung aming mga services sa soil science. Okay, maliban po sa tumutulong tayo dun sa soil testing na binanggit po ninyo, meron din tayong pwedeng mga pa-training na ginagawa nang sa ganon yung nabanggit ko kaninang mga composting processes, rapid composting, Bokashi compost, tapos meron tayong ordinary composting, vermicomposting.
maipamahagi natin sa ating mga farmers through trainings. So, isa po yan sa ating mga serbisyo maliban sa ating mga estudyante na pilit namin yan na ini-emphasize po sa ating students na matutunan nila ang paggawa niyan kasi yan ang kaya nating gawin sa ating mga kanya-kanya nating tahanan o kaumahan nang hindi na tayo bibili ng mga chemical na fertilizer na talagang dependent tayo sa mga nagpo-produce kayan. Okay, maliban po sa trainings, tumatanggap din po kami ng bisita sa aming mga soil learning facilities at ang tawag po namin dyan is Soil Science Discovery Park. Okay, para mas friendly ang dating, park ang ginamit naming pangalan. Kasi pag narinig mo, punta tayo sa park. So parang masaya, bukal sa loob at gusto mo magre-relax lang. Okay, pero ito po ay isang educational park na nakafocus sa soil science. Marami po kasi sa atin ang totoong ordinaryong nakikita natin ang lupa, pero hindi natin kilala ang lupa. Nakikita lang natin yung visible characteristic niya tulad ng kulay. Pula, puti, itim. Yun lang ang pwede nating malaman. Pero nagtanong po pa tayo sa sarili natin, bakit siya pula? Bakit siya puti? Bakit siya itim? Yun po ay pwede nating napapag-usapan pag nag-aaral ka na ng soil science. Ngayon, ini-expose namin sa aming soil learning facilities ang lahat ng nagbibisita at lahat ng interesado. Ini-expose natin dun sa prosesong saan ba galing yung lupa. Ikaw, Bombocare, saan ba galing yung lupa? Kung tatanungin kita, okay? So, ini-explain po natin yan. Yung Soil Science Discovery Park po namin, nakalocate po yan dyan sa Agrieville and Learning Hub. Malapit po yan sa airport, kaya madali siyang makakuha. So, meron tayo doon isang facility, mga 1,000 plus square meters po, na sa ganon, maintindihan natin kung ano-ano tungkol sa lupa, saan siya galing, yung origin niya, kung ano ang mga characteristics, at ano ang mga pwede natin gawing mga management practices. Okay po. So, yung tanong ko kanina, saan galing? Ano ba ang pagkakaiba? Naikot mo na siguro, Bombocare, ang Camarines Sur, memorize mo na ba yung mga municipalities? So, ganyan yung mga pang-interactive games namin doon sa aming Soil Science Discovery Park na unang tanong lang dan, kilala mo ba ang Camarines Sur? Ilan ang munisipyo ng Camarines Sur? Ilan ang cities ng Camarines Sur? So, meron po kaming mapa ng Camarines Sur, nasa field po yan, at ang tanong na ilang district, ilang municipality, medyo nare-review po natin yan. So, isa po yan at una nating pinibigay na impormasyon. Pero ang mas pinaka-importante, nagkaroon po kami ng mga project na nangolekta po kami ng mga bato sa bawat distrito. At yung mga batong yon, dinisplay namin doon sa aming rock garden na tinatawag na nasa Soil Science Discovery Park. Nang sa ganon, ma-expose ang mga tao. Uy, iba-iba pala ang bato na natatagpuan sa Camarines Sur. Okay, bakit nagkaroon ng bato? Lupa ang pinag-uusapan. Alam niyo po ba ang dahilan? Yun ay dahil ang ating lupa nanggaling sa bato. Okay? Yun ang tinatawag nating weathering practice. So makikita po natin yan, yung wide array of rocks and minerals. Nare-review natin ang classification, igneous, sedimentary, metamorphic rocks, at yung mga pangalan ng ating mga rocks like granite, andesite, limestone, marble. So ilan po lang yan sa ating pinag-uusapan. At tinitingnan din natin, inaalam namin sa soil science, anong meron sa limestone? Kasi pag yan ang pinanggalingan ng lupa, ano ang probable nutrients na nakikita natin? Tulad ng tao,
ang karakteristik ng anak nakasalalay po sa karakteristik ng ating magulang. So, ang pinakamagulang po ay yung rocks and minerals. Tapos, pagdating dun sa second facility namin, yung pong describable soil house, pupunuin naman namin ang inyong kaalaman ng tungkol sa lupa. So, puro lupa naman ang titingnan natin. So, just the same, para magkaroon ng connection si Wirac Garden duman sa soil house, meron tayong soil map naman. Nangolekta din kami ng lupa sa lahat ng munisipyo ng Camarines Sur. Tapos minount namin yan. Makikita nyo, varied pala ang kulay at the characteristic ng lupa, which is the same with the characteristics of the rocks and minerals that we have in the Wirac Garden. So siguro naman, sa ganon, maintindihan natin, ay, ang lupa pala galing sa bato. Kaya gaano kaya katagal ang pag-produce ng lupa sa bato? Minuto? Oras? Maraming thousands of years bago po siya mabuo. Kaya sa ganong pagpapa-presentation po natin, ang ibig lang naming mangyari is pahalagahan natin ang ating lupa. Alagaan natin kasi galing yan sa habang proseso at hindi natin maibalik pag yan ay nawala. Lalo na kung erosion ang pinag-uusapan. Pag nawala at nasira, maaring hindi bumalik sa dati or matatagalan na naman ulit bago siya ma-revive. So gusto po ba natin na maghintay ng matagal kung yan ay nabubuo ng hundreds of thousands of years? Kaya ba natin yun? Di nga tayo sigurado kung 100 years old, abutin pa natin. So, yung bato, hindi natin makikita na naging lupa. So, alagaan po natin siya. Iyo. So, yan po ang facilities namin sa amin. Opo. Okay. Yan. So ito ma'am, dahil mauubos na yung ating Zoom, mauubos na yung oras natin ng Zoom ma'am. Ito, last question ko na lang ma'am, ano po ang inyong maipapayo sa mga local nating magsasaka at mga agricultural students para upang mas mapangalagaan pa ang kalusugan ng ating lupa in the near future, ma'am Lorena? Okay po. So, tulad ng tao, bago mo maalagaan ang isang tao, kilalanin mo muna siya. Tama? So, sa ganong prinsipyo, ganon din po ang aming approach sa lupa. Let us try to know more about the soil. Pag-aralan natin ang lupa para alam natin kung paano siya i-manage. Kasi baka sobra-sobra, tiningnan lang natin yung halaman. Ay, pangit na ang tubo ng aking halaman. Marami akong pera, bibili ako ng inorganic fertilizer. Pero hindi rin gumanda yung ating lupa. Yung ating halaman. So dahil po, baka mali yung management practice na in-employ mo. Yung pala, pwede ka magdagdag lang ng organic amendments. Kasi mai-improve niya ang lupa natin in terms of chemical properties, physical properties, at biological properties. So, maganda pong technology yung pinapaintindi sa atin before, organic agriculture. Yun po ay para sa kalupaan talaga. The heart of organic agriculture is soil health. So, soil health is dependent on how we manage the soil.